Jack Hanma versus Kosho Shinogi. Yan ang ating tatalakayin sa video ito kung saan pag-uusapan nga natin etong kanilang full fight. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button dahil malapit na nga natin mabot etong 100k subscriber. At tara, simulan na nga agad natin. Simulan nga natin dito sa chapter 9 na may pamagat nga na Make It Back at ang cover nga neto ay etong si Baki Hanma. At dito nga sa first panel ay kagad ngang pinakita etong si Kosho Shinogi kung saan nagtitraining nga ito sa isang gym at nandito nga rin ang kanyang kapatid na si Kureha. At habang nagtitraining nga dito etong si Kosho, etong kanyang kapatid ay pinapanood lang siya at napasabi na nga lang dito etong si Kosho ang katawan at paraan kung paano ito naapektuhan ng gravity ay paraan lamang ng pagkakapwesto ng iyong ulo at muka at ang pagkakalagay naman ng iyong kaliwa at kanang kamay ay gayon din ang posisyon ng iyong parehong paa. At dito ngay bigla siyang nag-backflip at sabay-sabi na tapos na nga daw ang review. Yung point nga dito neto ni Kosho na ang bawat maliit nga daw na galaw ng posisyon ng katawan mo ay maaaring makaapekto sa lakas, balance, galaw at pati na rin sa kakayahan mong lumaban dahil sa gravity. At dito ngay sumagot etong kanyang kapatid na si Korea na para bang iniisip mo na mas maganda ang gym kaysa dojo, para kang isang gymnast. At dito ngay sumagot uli etong si Kosho na masyadong magulo at hindi disiplinado ang mga martial artists. At dagdag pa nga dito neto ni Kosho na ang pagiging eksakto nga daw ng kanilang pag-atake, depensa at kakayahang gumalaw pa habang nasa ere. At dagdag niya pa nga rito na marami silang dapat matutunan mula sa gymnast. At dito ngay nagpakitang gilas etong si Kosho dito sa kanyang kapatid kung saan nagpakita nga ito ng iba't ibang mahihirap na stance habang lumalambitin at sa kanyang pagbaba mga tol ay perpektong perpekto. At napasabi na nga lang dito etong si Korea na Kosho at maya maya pa ay biglang tinaas neto ni Kosho ang kanyang kamay at sabay-sabi na ang kalaban niya nga daw bukas. At nagulat nga dito etong si Korea at sabay-sabi nga ni Kosho, hindi siya atleta o martial artist, isa siyang mabangis na halimaw na may taglay na matalas na kaisipan. At dito ngay nakangiting sinabi ni Korea na sa tingin ko pareho lang tayo ng iniisip no. Samantalang etong si Kosho ay nakatayo nga lang rito at sabay dagdag pa nga ng kapatid niya na si Korea na ang halaga ng isang kalaban tulad ni Jack ay nakasalalay sa panganib na dala niya. O sa madaling salita mga tol, mapanganib nga na kalaban etong si Jack Hanma. At dito ngay seryoso sinabi ni Korean, basta bumalik ka Kosho. At dagdag niya pa nga rito, basta bumalik ka lang ng buhay, magagamot kita ng walang problema. Yan nga mga sinabi o binanggit ng kanyang nakatatandang kapatid na si Korea Shinogi. Sabay seryoso nga rin sumagot dito etong si Kosho na babalik nga daw siya na walang galos. At dito ngay ngumiti ang kanyang nakakatandang kapatid at sabay sabi na alam kong may sasabihin kang ganyan. At dito nga mga tuloy pinakita etong Tokyo Dome at lumipat nga ang scene dito sa bahay naman neto ni Tokugawa. At dito ngay kausap niya etong si Hanada at nagtanong nga dito etong si Tokugawa na kung sino nga daw ang mananalo, isang lalaki nga daw na may dalang kutsilyo o laban naman sa isang mabangis na hayop. At dito ngay confident na sumagot etong si Hanada na imposibleng magawa yun ng isang baguhan, pero para sa isang taong talagang marunong gumamit ng kutsilyo, ibang usapan yun. At dito nga sa first panel ng chapter 10 ay pinakita na nga etong underground arena na kung saan punong-puno na nga ng mga taong manonood. At dito nga pinakita etong hallway ng underground arena at dito sa isang room ay makikita nga etong si Jack Hanma na nakaupo at hinahanda niya nga rito etong mga gamot na kanyang iinumin na kung saan pinagsama-sama niya nga ito at sabay-sabay niya nga itong ininom. At matapos niya nga inumin etong napakaraming gamot ay dito ngay nakahanda rin etong mga ituturok sa kanyang katawan at maya-maya pa ay dito ngay ginamit na rin ito neto ni Jack Hanma. So tulad nga ng nasaksiyan natin ay sobrang normal na lang ito dito kay Jack Hanma. At pagtapos nga maganda dito neto ni Jack Hanma ay may dumating nga at yun ay walang iba kundi etong si Metaray. At dito ngay nagsalita etong si Metaray na lantaran ng paggamit mo, parang nagpapawi ka lang ng uhaw mo. At dito ngay napalingon etong si Jack Hanma at dagdag pa nga dito neto ni Metaray, wala kang kahit konting hiya tungkol sa ginagawa mo. At dito ngay naging seryoso ang mukha ni Jack Hanma at maya-maya pa ay sumagot nga ito na hindi nga daw ito bagay na dapat ipagmalaki niya. At dagdag pa nga dito neto ni Jack Hanma na ang karne, gulay at pati na rin ang vitamins ay pare-pareho lang para sa kanya.
At kung may isang bagay nga daw na magpapalakas sa kanya ay gagamitin niya nga daw to kagad. At dahil nga sa mga sinabi na to neto ni Jack Hanma ay bigla ngang umiti dito etong si Metaray at sabay tanong sa kanya na paano kung sa huli ikasira mo ito. At dito ngay seryosong sumagot etong si Jack Hanma kung makakaraos nga daw siya ngayong gabi ay okay lang. Kumbaga nga mga tol ay wala nang pakialam etong si Jack Hanma kung ano pa ang pwede mangyari sa kanya sa hinaharap basta matapos nga lang ang gabi na ito. At dito ngay kagad na sumagot etong si Metaray na paano kung hindi. At dito ngay seryoso ang mukha neto ni Jack Hanma at sumagot nga ito. Kung ganon, mahina nga ang katawan na ito, yun lang tapos na ang usapan. At dito ngay napahanga nga etong si Metaray at napasabi na talagang nakakapresko ang ganitong pananaw. At sa kabilang kwarto naman ay dito ngay nagpapapawis na etong si Kosho Shinogi at kasama niya nga dito etong si Hanada at ang mga stretching niya nga dito ay nakakabilib talaga. Kung saan pati nga etong si Hanada ay nagulat nga sa ginawa na to neto ni Kosho Shinogi at dito ngay pawis na nga ito mga tol. At dito ngay biglang nagsalita etong si Kosho Shinogi na tara na ba at sumagot naman dito etong si Hanada na syempre. At dito na nga lumipat ang scene sa Underground Arena. At dito nga rin pinakita kung saan etong si Baki Hanma ang ating bida ay kasama nga sa mga manonood o inaabangan nga etong laban ng kanyang kuya na si Jack Hanma. At dito nga rin mga tol ay pinakita nga rin etong si Tokugawa at pati na rin etong si Kaoru Hanayama at pati na rin sa taas ay dito ngay nanonood etong si Shibukawa, Katsumi at Doppo Orochi. At dito na nga pinakita etong hallway na papasok dito sa Underground Arena at dito ngay makikita etong si Hanada at etong si Kosho na papasok na nga dito sa Underground Arena. At dito ngay biglang nagsalita etong si Hanada na medyo late ko na tong sasabihin pero si Jack Hanma ay hindi lang basta isang mandirigma na dalubhasa sa pagkagat, higit pa siya roon at hindi lang yun ganun kasimple. At dito ngay sumagot etong si Kosho na oo nga medyo huli ka na pero dito sa Underground Arena na ito ay walang kahit sinong mandirigma na ganun lang kasimple. At dagdag niya nga rito na tulad sa kalikasan walang mabangis na hayop na pagkagat lang ang alam. At dito na nga pumasok si Kosho sa arena kung saan dito ngay naghihiyawan ang mga taong nanonood at pinapakilala nga siya rito bilang cutting karate. At dito ngay nagpakitang gilas etong si Kosho kung saan inangat niya nga dito ang isa niyang paa at dito ngay in-straight niya ito na kung saan straight na straight mga tol na kinagulat naman neto nila Katsumi. At maya maya pa'y pumasok na nga rin etong si Jack Hanma kung saan naghiyawan palalo etong mga taong manonood at agad niyang nagkatitigan ang dalawa at dito ngay seryoso talaga ang mukha neto ni Jack Hanma at pinalapit na nga sila dito sa gitna. Samantalang sa mga nanonood naman ay seryoso ngang nanonood etong si Baki at etong si Kaoru Hanayama. At dito na nga pinag face to face etong dalawa at kitang kita nga dito ang diferensya ng height kung saan etong si Jack Hanma ay nakatingin nga sa baba dito kay Kosho. At dito ngay biglang tinukod ni Jack ang dalawa niyang kamay sa kanyang tuhod at tinitigan niya nga ng face to face talaga etong si Kosho Shinogi. At napasabi pa nga dito ang announcer na parang ang isang matanda nga daw ay yumuko para kausapin ng isang bata. At dito ngay seryoso ang mukha ng dalawa at maya maya pa'y pinabalik na nga sila sa kanilang mga posisyon. At dito ngay habang pabalik sila sa kanilang posisyon ay nagubad na nga ng damit etong si Jack Hanma samantalang si Kosho ay tumatalon-talon na nga. At dito na nga sinimulan etong laban at pinatuwa naman ito ng mga nanonood. At dito ngay agad na pinakita na naka-fighting stance na etong si Kosho Shinogi at nakatalikod pa rin etong si Jack Hanma. At agad ngang tumalon dito etong si Kosho Shinogi sa likod nito ni Jack Hanma at hinanda niya nga rito etong kanyang kamay at mga paa. At dito ngay nagpaulan ng sobrang bibilis na atake etong si Kosho Shinogi na kung saan nagtatalsikan naman ng dugo neto ni Jack Hanma. At dito ngay natuwa etong si Shibukawa naliligo sa sarili niyang dugo na si Jack Hanma samantalang etong si Kosho ay nakatayo at nakatingin lang dito kay Jack Hanma. Samantalang etong mga manonood ay nagulat nga dito sa ginawa neto ni Kosho Shinogi at napapaisip nga kung meron nga ba itong armas. Samantalang etong si Baki ay tahimik nga rito at may iniisip nga siya at napasabi nga siya rito na nag-grow na nga daw etong si Kosho at kung babalikan niya nga daw ang nakaraan na mas matalas na nga daw ngayon kumpara nung huli niyang nakalaban ito. At dito na nga bumalik ang scene sa laban neto ni Jack at neto ni Kosho Shinogi at naka-fighting stance na nga rito etong si Kosho. Samantalang etong si Jack Hanma ay lalo ngang naging seryoso rito at dito ngay wala siyang pake sa kanyang mga tama at nag-fighting stance na nga rin ito. At dito ngay naka-fighting stance na etong dalawa at maya maya pa'y umatake nga agad dito etong si Jack Hanma kung saan nagpaulan nga ito ng sobrang daming suntok
suntok at sobrang bibilis nga neto, ngunit sinasalag nga ito neto ni Kosho Shinogi at kinagulat nga ito neto ang mga nanonood at maya pa'y biglang sumipa rito ng napakalakas neto ni Jack Hanma, ngunit nailagan nga ito neto ni Kosho na kung saan tumalon nga ito at sabay sipa nga sa pisngi neto ni Jack Hanma na agad namang kinainis neto ni Jack Hanma at nagpakawala nga ng suntok, ngunit nailagan nga ito neto ni Kosho na kinagulat muli netong mga nanonood at dito nga'y naganda ng matulis na daliri etong si Kosho Shinogi, ngunit nahuli nga ito neto ni Jack Hanma at sabay hinawakan nga neto ni Jack Hanma ang kamay neto ni Kosho na parang handshake na kinagulat naman neto ni Tokugawa at neto ni Kaoru Hanayama at nakangitingang sinabi dito neto ni Jack Hanma na malambot at dito nga'y umatake muli etong si Kosho dito kay Jack Hanma na kinagulat nga dito neto ni Jack Hanma dahil nawalan nga siya ng paningin dito sa kabila niyang mata at maya pa'y dito na nga binuka ni Jack Hanma ang kanyang bibig at kinagat nga etong si Kosho dito sa balikat. Agad niyang pinakita noong 564 BCE nga daw nung sinaunang Olympics sa Greece ay naganap nga daw ang isa sa mga pinakamatinding laban sa kasaysayan ng pancration at sinaunang bersyon ng mixed martial arts. At dito nga pinakita etong dalawang lalaking naglalaban at ang isa nga dito ay may tama at sabay sabi nga neto ay paano mo nagawa yon, kinagat mo ko. At dito nga mga tao ay napapa-question na nga rin ano nga ba ang nangyayari at dito ngay biglang sumigaw ang lalaki sa judge na kinagat ako ng lalaking ito na parang isang babae. At dito ngay pinagtinginan ng judge ng mga taong manonood. Samantalang etong lalaking nangagat ay napasabi na mali ka, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Parang babae kung makakagat, hindi. Kinagat kita gaya ng isang leon. At dahil nga sa mga sinabi na to neto ni Meg ay nagiyawan nga etong mga taong manonood at ang laban nga na to ay championship match. At ayon nga sa narrator etong lalaking ito ang kauna-unahan sa history na gumamit nga daw ng biting technique. At eto nga daw etong si Megacles. At matapos nga daw etong 2,600 years ay dito nga pinakita etong pagkagat neto ni Jack Hanma. At kinagulat nga yun netong mga taong manonood at maski nga etong sila Baki at Hanayama gulat na gulat nga rito. At dito nga pinakita etong mahigpit na pagkapit ni Jack Hanma sa kamay neto ni Kosho Shinogi at ang kanya namang mga ngipin ay nakabaon nga sa balikat neto ni Kosho. At dito na nga biglang hinugot ni Jack Hanma etong kanyang pagkagat at dito'y nagulat nga muli etong mga taong manonood. Samantalang etong si Kosho Shinogi ay nakaramdam nga dito ng napakatinding kirot at kinagulat niya nga ito. At bagamat nga daw ang sugat ay halos 10 cm lamang ang lapad kasing laki ng isang baseball, ang sakit nga daw na dulot nito ay kumalat na parang shockwave na umabot nga daw ng 30 cm ang lawak. Samantalang itong si Jack Hanma ay nakahawak pa nga rin sa kamay dito neto ni Kosho. Samantalang itong si Kosho ay nawalan nga ng lakas etong kanyang mga tuhod. At dito nga hinigpitan pa neto ni Jack Hanma ang paghawak sa kamay ni Kosho at kinagulat nga ng mga taong manonood ito. At pati nga rin etong si Kosho ay nagulat sa ginawa ni Jack Hanma kung saan dito ngay sinakal siya mga tol o hinedlock. At napasabi na nga lang dito etong si Doppo Orochi na ganyan talaga siya. At dito nga mga tol pati nga ang paa ni Jack Hanma ay inipit niya na etong si Kosho kung saan humiga nga sila mga tol. At dito nga mga tol nang mawawala na ng malay etong si Kosho ay dito ngay gigil na gigil pa rin etong si Jack Hanma. At dito'y bigla niyang inangat etong dalawa niyang kamay at kinagulat nga rin yun neto ni Kosho at maya pa'y ngumanga nga etong si Jack Hanma at kinagat naman ang leeg neto ni Kosho Shinogi. At dito ngay gulat na gulat etong mga taong manonood at dito na nga sumirit ang napakaraming dugo neto ni Kosho. Pinakita nga rito etong si Kosho na nakaupo at halos wala nang ang lakas at sumisirit nga ang napakaraming dugo at nagiyawan nga rito etong mga taong manonood. Samantalang etong si Kosho Shinogi ay tulala pa nga rin sa mga pangyayari. At etong si Baki naman ay nagulat nga sa ginawa na to neto ni Jack Hanma. Ngunit etong si Kosho ay papatayo pa nga rin mga tol at napasabi nilang ang announcer dito na kahit nga napakaraming dugo na ang nawala ay wala nga daw napipigil na doktor dito. At dito ngay makikita na pinipigilan nga neto ni Kosho ang pagdurugo ng kanyang leeg at ayon sa announcer dito na ang mga fighter nga daw dito ay maaaring mamatay o kaya naman aminin ng kanilang pagkatalo. At kung wala nga daw sa dalawang yon ay wala nga daw makakapigil sa laban.
At dito nga mga tol ay kumilos na etong si Jack Hanma kung saan sumipa nga ito sa leeg neto ni Kosho Shinogi. At tumalsik nga dito etong si Kosho at sinundan pa nga ito neto ni Jack Hanma ng isang napakalakas na uppercut. At dito nga'y bumagsak muli etong si Kosho habang tinitignan nga siya dito neto ni Jack Hanma na isa na lang ang paningin. At dito nga hindi nga mapigilan ng pagdurugo at dito nga etong si Kosho ay gumapang nga papalayo. Ngunit etong si Jack Hanma ay tumalon nga mga tol ng sobrang taas at dito nga'y binagsakan niya ang leeg neto ni Kosho. At kinagulat nga yun etong mga taong manonood at maski nga etong sila Baki ay alam nila na nabali nga daw ang leeg neto ni Kosho. At dito nga makikita na wala nang ang lakas etong si Kosho at ayon nga dito sa announcer na etong si Jack Hanma nga daw ay nagpakita ng walang awa. At dito nga pinakita na etong si Kosho ay wala nang kalaban-laban ngunit gumagapang pa rin ito. Dahil habang bumubulwak nga daw ang dugo neto ni Kosho ay binuhos nga ni Jack Hanma ang kanyang buong bigat ng kanyang katawan para nga daw sa tinatawag na guillotine kick na tumama naman dito sa leeg neto ni Kosho Shinogi. At dito nga'y halo-halo na ang opinyon ng mga taong manonood. Meron nga mga nagtatanong kung nabali nga daw ba ang leeg neto ni Kosho at yung iba naman ay pinapainto ito at yung iba naman ay humahanga rito. At yung mga taong manonood nga rito ay sumisigaw na ihinto na nga daw ito neto ni Tokugawa. At tumatayo nga rito etong si Kosho Shinogi at yung mga tao naman ay napapasabi na wag na nga daw tumayo. At dito na nga nakaluhod etong si Kosho habang tinatakpan niya nga rito etong bumubulwak na mga dugo sa kanyang leeg. Samantalang etong announcer ay napasabi na nga rito na sapat na nga daw ang nagawa neto ni Kosho at higit pa nga daw ito sa sapat at ipagmalaki niya nga raw ito at hayaan nang matapos ang laban. At dito nga rin mga tol ay lumuhod na etong si Jack Hanma at sabay sabi, tama siya, tapusin na natin ito ngayon habang humihinga ka pa. Habang etong si Kosho ay makikita nga mga tol na sa mukha niya talaga ay wala na talaga siyang kalaban-laban at dito nga'y nagpalakpakan etong mga taong manonood dahil nga ito dito sa mga sinabi neto ni Jack Hanma. Ngunit dito ay biglang ang umatake etong si Kosho Shinogi na kinagulat nga neto ni Jack Hanma at ang kabilang mata naman ang punterya neto na kinabulag naman neto ni Jack Hanma. Ngunit etong si Jack Hanma ay sobrang bilis nga ng reflexes na kung saan nahuli niya nga ang kamay neto ni Kosho. At dito nga'y kumagat muli etong si Jack Hanma sa braso naman neto ni Kosho Shinogi na kinagulat muli neto ni Kosho. At dito nga mga tol ay sumirit na naman ang napakaraming dugo. Pinakita nga etong pagkagat neto ni Jack Hanma dito kay Kosho. At ayon nga dito sa announcer matapos nga daw kagatin neto ni Jack Hanma ang leg neto ni Kosho ay ngayon naman ay etong braso ang napunit neto ni Kosho Shinogi. At dito nga natin makikita na tumatagas nga ang napakaraming dugo na kinagulat naman neto nila Baki at neto nila Tokugawa. At dito nga'y napasabi etong si Doppo Orochi, isang napakalaking piraso na naman daw ang napunit neto ni Jack Hanma. Samantalang si Katsumi naman ay napasabi na ang pagkatama nga daw sa parehong ugat na yon ay higit pa na nakakamatay. At hindi nga daw isang pangkaraniwang bagay na iniisip sa isang suntukan. Ngunit sa isang labanan nga daw gamit ang kutsilyo ay isang napakalagang bagay nga daw kung saan nakasabit ang 4 na biyas sa katawan. So yung tinutukoy nga na biyas dito ay etong kamay at paa. At bawat isa nga daw dito ay nagtataglay nga daw ng isang napakalaking ugat. Kaya naman daw kapag natamaan nga to alinman sa mga yun ay maaaring magdulot nga daw ito ng kamatayan. At dito na nga bumalik sa scene kung saan etong si Jack Hanma ay napahawak nga dito sa kanyang dalawang mata. At dito ay tumingala nga siya mga tol kung saan wala na nga siyang nakikita. At dito nga'y pinakita etong dalawang fighter na nakatayo. Si Kosho nga'y nakahawak sa kanyang leeg samantalang si Jack ay nakatingala. Dito nga'y pinakita ang reaksyon neto ni Tokugawa. At maya-maya pa dito nga'y biglang bumagsak etong si Kosho Shinogi na kinagulat naman netong mga manonood. At dito nga'y makikita na pinagpapawisan etong si Baki. At dito na nga tinaas ni Tokugawa ang kanyang kamay at sabay sabi na this match is over. At dito nga pinakita kung saan in-announce na etong si Jack Hanma ang panalo. At dito nga'y makikita etong si Kosho na nakadapa na nga sa sahig. At dito na nga'y nagmamadali etong mga medical staff ng Underground Arena para nga sagipin etong si Kosho Shinogi. At sabay sabi nga ni Tokugawa dito kay Jack Hanma na talagang kakaiba ang gudo mo. Samantalang itong si Jack Hanma ay wala ngang reaksyon dahil wala na nga siyang nakikita dito mga tol. At sabay sabi nga ni Tokugawa na bulag na siya at dito nga hinawakan muli neto ni Jack Hanma ang kanyang mata.
At sabay tumawag nga etong si Kosho Shinogi na Mr. Jack at napalingon naman dito etong si Jack Hanma na kinagulat naman neto ni Tokugawa. At sabay sabi nga dito neto ni Kosho na magdudugtong muli o magre-reconnect nga daw muli etong chords neto ni Jack Hanma sa loob nga daw ng ilang araw. Kaso nga lang ay mabubulag nga daw etong si Jack Hanma ng mga 1 linggo. Pero at dito ngay nakikinig etong si Jack Hanma at etong si Tokugawa at inangat nga bigla neto ni Kosho ang kanyang kamay at dito hinawakan naman siya neto ni Jack Hanma at napaisip nga dito etong si Jack at dito ngay binanggit neto ni Kosho na Gudo is the best at dito ngay kinagulat ito neto ni Tokugawa at dito nga mga tol seryoso etong si Jack Hanma at dito nga ayon sa narrator sa buong kasaysayan nga daw ng sining ng pakikipaglaban ay wala talagang higit pa sa kanya. So yung tinutukoy nga dito ng narrator ay etong si Jack Hanma at dito ngay tinawag pa muli siya neto ni Kosho Shinogi at napaka-question naman etong si Jack at napasabi nga etong si Kosho na may sasabihin ako sa'yo at napatanong nga dito etong si Jack Hanma na ano at dito ngay napasabi etong si Kosho na lumapit ka pa. At dito nga nang malapit ng tenga neto ni Jack Hanma sa bibig ni Kosho ay kinagulat nga ito neto ni Tokugawa. At dito ngay biglang kinagat ni Kosho ay itong tenga neto ni Jack Hanma na kinagulat din neto ni Jack. At dito ngay napatakbo nga dito etong si Jack Hanma at dito'y kinagulat nga ito netong mga taong manunood at napahawak nga etong si Jack Hanma sa kanyang tenga. At sabi-sabi nga ni Kosho na gumanti lang ako sa ginawa mo at dito ngay napabuntong hininga etong si Jack Hanma. At sabi nga neto ni Kosho na konting gagat lang yon, hindi mo kailangan magalit ng ganyan. At dito ngay napasabi etong si Jack Hanma na nakakahiya ngunit kahit ganon ang dilim na ito ay tila napakaliwanag. So dun na nga nagtatapos ang kanilang bakbakan at sana nga'y nagustuhan nyo etong kanilang naging laban at hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.